Sa nakaraang aralin, natutunan mo ang paggamit ng wika sa pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa kapwa ay isang katangiang unique o natatangi lamang sa tao. Makikita sa kakayahan ng tao lamang at wala sa ibang nilalang tulad ng mga hayop ang magiging malikhain ng wika. Sa araling ito ay naglalayong ipadama sa iyo kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng abilidad na magamit ang wika tungo sa pakikipag-ugnayan. Isang mapagpalang araw mga manonood, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa Baitang 11. Ako ang inyong guro sa oras na ito, Ginoong Nelson M. Porras, na nagtuturo sa Ulip National High School, Moncayo East District, na maghahatid ng kaalamang tiyak na kapupulutan ng aral dito sa TV Eskwela. Tawagin na lamang ninyo akong Maestro Nelson. Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya naman, sa araling paksa na gamit ng wika sa lipunan, instrumental at regulatory, ito ang magiging mga layunin sa araw na ito upang maging gabay ninyo sa inyong pagkatuto. Una, naunawaan ang kahulugan ng komunikatibong gamit ng wika sa lipunan. Ikalawa, natutukoy ang mga gamit ng wika sa lipunan na ginamit sa pangungusap. Pangatlo, nailalarawan ang tamang gamit ng wika sa lipunan bilang instrumento sa pag-unawa. Bawat individual ay may sapat na kakayahang magamit ang isang wika na kailangang pagtuunan ng pansin upang sanayin ang sarili sa bawat tungkulin. Mahalagang matutunan mo bilang mag-aaral ang mga wikang ginagamit sa lipunan. Makatutulong ito sa iyo upang madagdagan ang iyong karanasan, kaalaman at kamulatan sa mga kaalamang pandaigdig nang sa gayoy mapakinabangan ito ng iyong komunidad at lipunan. Alam kong sabik na kayo, kaya umpisahan na natin ang talakayan. Handa ka na bang matuto? Ihanda ang mga module, ballpen at papel para maglista ng mahalagang kaalaman. Sa puntong ito, ilista ang mga katanungan para sa mapapanood ninyo na video na isang pagsasadula na may kinalaman sa aralin natin ngayon. Masasagot ninyo ang mga katanungang ito kapag maigi ninyong napanood ang video. Kaya naman, pumwesto na, manood at makinig. Una, ano ang malinaw na pagkakaiba ng instrumental at regulatory na gamit ng wika sa lipunan? Pangalawa, bakit mahalagang gamitin ang mga gampanin ng wika sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Anak! Bakit po, inay? Utusan mo na kita bumili ng toyo at suka. Magluluto ako ng adobo. Sige po, inay. Sige. Ama, aras po. Gagawa po kami ng group project. Sige anak, mag-iingat ka. Huwag ka magpapagabi ah. Opo, ma. Kumusta ka na? Ayos lang. Day off ko nga, nagpapahinga ako. O ikaw? Wala, ito, nagpapahinga rin. Binisita ko lang kayo. Pinamere na ba? Oo, hindi. Nakakainis naman to. Ganda-ganda na ng story, namatay pa yung bida. Saan makikita yung yung assignment natin sa story? Nandito lang yun. Tama. Alam ko, nandito lang yun. Hanapin ko lang. Sandali ah. Ito. Ito ba? Oh, Salamat, sige. Uy! Uy, sandali. Alam niyo na ba yung balita?
May darating daw na bagyo. Mas malakas pa daw sa Yolanda. Ano yung mga lugar na apektado? Alam ko kasama yung sa atin eh. Basta maganda-handa kayo. Ganda. Wala makapagyo. Heo! Heo! Ito pa nga. Heo! Heo! Di na ako iiwan! Walang ganun! Kahit sandali. Ayan, tama na. Tatandaan ko pa nung una ako siyang nakita. Sa silid aklatan yon sa aking pagkakaalala. Nabihag ang aking puso ng kanyang mga nagniningning na mga mata. Tinanong ko kung pwede akong umupo sa tabihan niya. Agad naman pumayag at sa akin ay napangiti siya. Makalipas ang ilang mga sandali, ay napansin kong sa kanyang mga leksyon, siya ay labis na nahihirapan. Walang pagkatubili ay tinanong ko kung pwede ko ba siyang matulungan. Ngumiti siya at kaagad na sumang-ayon. Inabot niya sa akin ang kanyang lapis at alam ko sa sarili kong ito na ang aking pagkakataon. Sa paglipas ng bawat segundo at minuto, alam kong nang dahil sa tulong ko, mabilis siyang natututo. Ang mga mali niya ay aking nawasto. Ayan o, tama na. Yan ang mensaheng sa kanya ay iniwan ko. Ang mga sumunod na kabanata ay tila ba nabalot ng mga ngiti at tuwa. Tama na! Laking pasasalamat kay Bathala dahil naging kami nangang dalawa na para bang itinadhana. Dahil nagbabaka sakali akong makasama siya hanggang sa magtunugan na ang mga kampana. Sa kabila ng labis naming pagmamahalan, hindi laging sa masasayang ngiti ang kinakahantungan. Ang mga oras namin sa isa't isa'y minsan nga ay napapabayaan na para bang kinalimutan na ang aming mga pinagsimulan. Na ang akala ko nung una sa aming pag-ibigay wala nang papantay. Bakit ba dumating sa puntong sa sarili naming mga muka ay kami labis na nauumay? Sa tindi ng pinagdaanan naming init at ginaw, bakit dumating sa punto na para bang malapit na kaming bumitaw? Tama na! Dumaan na ang malalakas na mga bagyo. Natapos na ang lahat ng gulo. Kung kaya't ngayon ay natutuwa ako habang pinagmamasdan ang napakagandang bahaghari na nasa harapan ko. Tama na ba, Dad? Oo, tama na.
Maraming salamat sa panonood mga bata. Naunawaan ba ang napanood? May nakuha bang mahalagang ideya? Masasagot mo na ba ang mga katanungan kanina? Ang napanood ninyong video ay may kinalaman sa aralin natin ngayon. Ang paksang ito ay tungkol sa gamit ng wika sa lipunan na may focus sa instrumental at regulatory. Handa ka na ba sa ating talakayan? Ako ay handang-handa nang ibahagi sa inyo ang isang kalamang tiyak na magagamit ninyo sa buhay. Ang lipunan ay malaking pangkat ng mga tao na may karaniwang mga pag-uugali, ideya, saloobin at namumuhay sa tiyak na teritoryo at itinuturing ang mga sarili bilang isang unit. Ang wika, pasalita man o pasulat, ang instrumentong ginagamit ng mga tao sa loob ng lipunang ito upang makipagnayan sa isa't isa. Ngunit ano nga ba ang gamit ng wika sa lipunan? Marami-rami rin ang nagtangkang uriin ang mga tungkulin ng wika batay sa gampanin nito sa ating buhay. Isa rito si Michael Holiday na isang Australianong linguista na naglahad sa 6 na tungkulin ng wika. Ayon kay Holiday, sa kanyang explorations in the functions of language na inilathala noong 1973 na ang mga tungkuling ginagampanan ng wika sa ating buhay ay kinategorya. Ginagamit ng pasalita at pasulat ang nasabing tungkulin. Pasalita man o pasulat, may kaniya-kaniyang gamit ang wika sa lipunan. Mahalaga ang nasabing mga tungkulin o gamit ng wika sa epektibong pakikipagkomunikasyon. Tunghayan ang mga gamit ng wika sa lipunan. Ang instrumental sa gamit ng wika ay ginagamit upang tumugon sa pangangailangan. Pangunahing instrumento ang wika upang makuha o matamo ng tao ang kanyang mga lunggati o pangangailangan. Ang maayos at matalinong paggamit ng wika ay nagbubunga ng malawakang kaayusan sapagkat hindi lamang nito nagagawang magpaunawa kundi pumukaw ng damdamin at kaisipan. Halimbawa ng instrumental. Please po Ma'am Joy, tanggapin na ninyo ang konseptong papel namin kahit na hindi kami nakaabot sa takdang oras na ibinigay ninyo. Patawarin mo ako, Siley. Anak, pakiusap ko sa iyo na huwag kang liliban sa klase mo. Irene, magigib ka nga ng tubig. Maring Chang, bibilhin mo ba ang tinda kong lansones? Ang regulatory naman ay wika rin ang kumukontrol o gumagabay sa kilos at asal ng tao. Sa maayos at malumanay na gamit ng wika, inilalahad ng mga magulang ang kanilang pangaral upang mapanauto sa buhay ang kanilang mga anak. Obserbahan ang mga babala, karatula o kautusan na malimit makitang nakapaskil sa mga pampublikong lugar. Halimbawa ng regulatory o regulatoryo. Una, huwag mandaya lalong-lalo na sa oras ng pagsusulit. Huwag tumawid na kamamatay. Tumawid sa tamang tawiran.
Mag-aral ng mabuti para maging maganda ang kinabukasan ninyo. Nagsasalita sa harap si Teacher Merlita, kaya huwag kang maingay. Nagustuhan niyo ba mga bata ang talakayan? Salamat naman kung ganon. Babalik tayo sa mga katanungan na ibinigay ko kanina. Ating hihimayin ang mga tanong na ito at bibigyan ninyo ng pakahulugan. Una, ano ang malinaw na pagkakaiba ng instrumental at regulatory na gamit ng wika sa lipunan? Pangalawa, bakit mahalagang gamitin ang mga gampanin ng wika sa pang-araw-araw nating pamumuhay? May mga sagot ka na ba sa mga katanungan? Mahusay mo bang naibigay ang iyong kasagutan? Ang galing! Ang wika ay mahalaga sa isang pamayanan sa sumusunod na kadahilanan. Una, ito ay gamit sa pakikipagtalastasan. Pangalawa, ito ay gamit upang maipahayag ang sarili. Pangatlo, ito ay gamit upang magkaroon ng pagkakaunawaan. Pang-apat, ito ay gamit upang magkaroon ng kaunlaran ang isang lipunan. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaroon ng komunikasyon ang mga tao at nagiging produktibo ang mga mamamayan. Kapag produktibo ang mga tao, gaganahan silang gumawa at kumilos para sa ikabubuti ng buong pamayanan. Asan yung wallet ko? Saan mo nilagay? Ewan ko, nasa doon sa mata. Ay, ito. John, bili mo naman ako ng burger pagdating doon. Huwag ka nga. Sige na! Oo, sige na. Ano pa gusto mo? Soft drinks? Andun na yun, kasama mo. Okay. Saan nga pala yung bahay nila Marife Arts? Doon sa dam side, Block 1, Lot 27. Guys, paalala lang, panatilihin natin ang social distancing at magsuot ng mask. Oh, nandito pala si Romeo. Sama ka sa amin! Saan pala tayo pupunta? Kung si merienda. Libre kita. Ha? Ha? Babe, narinig kita kumanta kanina. Pwede pag-iulit yung kinanta mo. Ayoko. Ibigyan mo na ako, saglit lang naman eh. At nakita kita sa tapuan ni Bagay. May kinang sa mata na di maintindihan. Saan ba ka abad yan ang pwede? Ito ba? Oo. Nagsasaya ka. Hi, Sen! Busy ka ata. Ang kaya ginagawa mo? Uy, ate, gumagawa ka sa orderlihan para sa crush ko. Di talaga? Sino bang crush mo? Secret. Eh, Besh! Oh, Besh! May problema kasi ako. Ano ba yan naman? Hindi ako marunong gumawa ng sinaysay. Naku, dali-dali lang naman yan.
mama ko. Sige, tutulungan kita pero mamaya na ako sa Salamat! Sige! O anak, nandito ka lang pala. Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Tay, ano problema? Bumili ka nga ng ulam sa tindahan. Anong ulam, Tay? Sardinas lang. Ilan po, Tay? Isa lang. Isa lang? Bigyan ko lang tayo ng isang oras para sagutin ang pagsusulit na ito. Kung may mga katanungan, huwag mahihiyang magtanong sa akin. Pwede mo bang magtanong? Opo. Ang direksyon sa bahay nila Good ay dumiretso ka lang. Tapos pag-abot mo sa may kanto, lumiko ka pa kanan pagkatong bahay. Okay po, sige po. Uy, huwag kayong dumaan sa maraming kaso dyan. Uy, pre, bawal kumita sa vlog lang. Nagalit si teacher. Pre, kasi tayo, pre. Hindi na maulit. Huwag mo na ulitin. Maalala lang po. Po, sir, nakapunta lang. Ngayon, upang masubok ang inyong kalaman sa tinalakay na paksa, magkakaroon tayo ng pagtataya. Kunin ang inyong ballpen at papel, sundin lamang ang panuto. Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na sitwasyon. Tukuyin kung anong tungkulin at gamit ng wika ang isinasaad sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. Handa na ba? Tanong ko, sagutin mo.
Kumusta? Nag-enjoy ba sa ginawang pagsagot sa mga katanungan? Tama ba ang iyong mga sagot? Mahusay! Ang wika ay ang pangunahing instrumento ng komunikasyon at napakahalaga nito para sa pakikipagtalastasan dahil kung wala nito, wala tayong magagamit na kasangkapan para sa pakikipag-usap sa kapwa nating tao. Samantala, nagkakaroon ng isang maayos na lipunan sa sandaling magkaroon ng mabuting ugnayan ang mga tao sa isang tiyak na pamayanan. Nagagawang pagbuklorin ang lahat ng mga taong nakatira sa isang lipunan sa pamamagitan ng wikang gagamitin upang magkaunawaan, magkaintindihan at makapagpalagayan dahil nakabata ito sa kanilang sariling kultura. Umaasa kong may natutunan kayo sa makabuluhang talakayan sa araw na ito. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na talakayan. Ako, ang inyong guro sa oras na ito, Ginoong Nelson M. Porras, na nagtuturo sa Ulip National High School, Moncayo East District, na nagsasabing ang edukasyon ang magiging susi para wakasan ang kamangmangan, kaya dapat lamang na ito'y pahalagahan. Dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama. Bye-bye!